Hello guys, welcome back to the vlog. And we are starting the day with a fit check featuring Shopee Boodle finds. Ayan, ang ganda ng weather sa Boracay that day. So, ayun, hindi kami nag-breakfast sa hotel. So, naisipan na lang namin na mag-coffee sa beach side and mag-chill. And then magtambay habang hindi pa super init. Ayan, check it out guys. Ang ganda ng water sa beach. Walang lumot. Ayan. And super blue. So, ayan. Ang perfect mag-picture-picture that day. And ang clear ng sky. So, yun. Nag-Starbucks muna kami. And just for your information guys, mas mahal yung drinks dito by around 30 pesos. Siguro dahil na rin nga sa binabayaran naman natin dyan is yung location and we are in Boracay. So, may markup talaga yung price ng drinks. So, ayun, for your awareness lang din. And by the way, nanghiram lang kami ng beach towel dun sa Julius Resort. And ayan, nasa beach side na kami enjoying our iced coffee. Ang sarap tumambay sa beach ng mga morning pa guys. Wala pa masyadong tao. Ayan. And sobrang peaceful nung vibe. Ayan. Ina-enjoy talaga namin yung chill na moment na yan. And may moon pa even at 9 AM. So ayun, ang ganda. And that's for my reels paandar. Yung mga pa-quotes na yan. Ayun. So, nung medyo uminit na, ayan, pumasok muna kami sa Starbucks kasi may aircon. Ganda talaga ng view dun sa second floor nila. But, I have a tip for you guys. Akyat kayo dun sa pinakataas na floor ng Starbucks. Para, open air, pero maganda mag-photo. And, medyo tiis lang sa init kapag tirik yung araw. Pero, yun, maganda mag-picture dun sa itaas nila. And, kapag like medyo pa sunset na, masarap din tumambay doon. Ayan, maganda yung view kasi parang third floor na siya technically. So, after namin magpalamig sa aircon ng Starbucks, naisipan namin ni Ate Faye na mag-swim naman sa beach. So, we are here at Station 1 guys. And, ayan. Ganda ng weather today. Sobrang init pero ang sarap maligo sa beach. Super. Ayan. Ganda ng dagat. So, hindi na ako nakapag-take ng clips habang naliligo. Pero ayan, may mga paparazzi shots sa akin si Ate Faye. So, after maligo sa beach, ayun, nag-freshen up and nag-change outfit lang kami. And lumabas ulit kami to grab some lunch. And it's actually our last full day na in Boracay. So, sinusulit talaga namin siya. Ayan. Medyo dumadami na yung tao sa beach side. It was a Friday. So, I think marami talaga yung nag-arrive na mga visitors or tourists kapag pa-weekend yung approach ng days. Ayan. We have decided to dine here at La Plaza again. It's in Feliz Hotel inside the mall. Nakapag-stay na rin kami ni Ate Faye dyan before sa Feliz Hotel during yung kasagsagan ng pandemic na open yung Boracay. So ayun, we enjoy this restaurant. Masarap yung breakfast nila and okay din naman yung service. So ayun, tinry namin siya for lunch. It's a Spanish restaurant guys, and ayan, check out the menu para makita nyo rin yung pricing nila. Ayan. Pero guess what? Kung ano ang in-order namin. Italian dishes. So, ayun, nag-pasta and pizza kami that day on a Spanish restaurant.
Ang ganda rin talaga ng interiors dito guys. As you can see, ayan. Meron pa silang mga pa-floating lotus flowers ba yun? Ayan. Basta ang ganda ng vibe sa restaurant. Maganda rin mag-picture. Ayan. And while waiting for our food, nag-picture muna kami dyan sa sa may fountain side sa labas nila na mayroong acoustic or live band performance kapag gabi. So our food arrived and I think that's the equivalent ng 4-cheese pizza na sikat din sa Boracay. And we ordered some carbonara din. Masarap yung food nila guys. And yung price is sakto lang naman. Acceptable naman. And okay talaga yung quality ng food. So, I'm showing you the total bill namin for that lunch. Ayan. And, ang ganda ng CR nila guys. Napansin ko din. Tignan nyo yung door. Oh, parang may pa-native effect. Ang ganda. Even yung lobby nila guys, maganda. Very high ceiling. And maganda mag-picture dito sa, nila, yung sa main door nila na super laki. Ayan. So, after our good lunch, ay naglakad kami papunta sa Station 1. And, ayan, naghahanap na naman kami ng, coffee. So, ayan, mga addicts sa coffee. And, babalik kami dun sa favorite namin na Sunnyside Cafe. So, luckily guys, nakakuha kami agad ng seat dun sa window side sa second floor ng cafe wherein mas maganda talaga yung view and mas ma-appreciate mo yung beach side. Ayan. Ang ganda ng reflection ng sun sa water. Sobrang nakakalma talaga yung well-being ko kapag nandito ako sa Boracay. I swear. Ito talaga yung parang vacation na literal na mental health break na kailangan nating lahat occasionally. So, if you are watching this vlog, it's your sign guys na bumalik na sa Boracay. So, this time, nag-order lang ako ng basic latte, guys. And si Ate Faye naman yung nag-try nung little wave na in-order ko the last time. So, ayun, nag-order lang din kami nung half order nung pancake nila na super laki pa din. Yung pancakes nga pala nila, guys, ay pwede nyo ipa-half order lang sa servers. Just inform them. Kasi yung full order nito is 2 pieces of this super large and fluffy pancake. Nahirapan pa rin kami ubusin kahit dalawa na kami. And I highly recommend yung mango cream cheese na flavor. Masarap siya guys. And one more thing na ma-recommend ko dito sa Sunnyside is yung chori burger nila and yung eggs benedict. So, dalawa pala sila. So, hindi one more thing. Charot. So, ayun nga. Yung eggs benedict nila, lagi ko yung in-order for brunch before. Yung sa Sunnyside Cafe na nasa Station 3 pa, yung beside Astoria Current. And super feeling and yummy din naman siya, guys. So, ayun. I highly recommend talaga yung Sunnyside Cafe kapag nasa Boracay kayo.
And this video is not sponsored by them. Talagang magaganda lang yung experience ko whenever I dine with them. So, kaya ko siya nire-recommend sa inyo guys. And nga pala, masarap din yung calamansi muffin nila dito. So, ayun, try nyo din siya kapag nandito kayo sa Sunnyside Cafe. Ayan, walang sunset that day. Unfortunately, hindi kami naka-experience ng magandang sunset during our almost 1 week stay in Boracay. Parang first time na wala akong bonggang sunset in Boracay. But it's okay dahil fun pa din naman yung trip. So ayun, naglakad-lakad pa kami further sa Station 1. And ayan, ang dami ng tao guys, as you can see. Ayan. Pero ang okay kasi dito sa Station 1 is kahit na maraming tao, malawak pa rin yung yung beach side. So ayun. Parang hindi siya super congested or crowded tignan. I mean, makakapag-picture pa rin kayo without so much photo bombers sa frame. Ayun. And narating na namin yung Dulong Hotel sa Station 1, which is itong Dalin, na masarap din mag-dine sa restaurant nila na Crust. Ayan, may asong lumapit sa amin na nagpapapet siya and super cute ng bebe na ito. So, ayun guys, nag-e-trike na kami pabalik sa D-Mall. Kasi malayo na rin siya kung lalakarin, and naubusan na kami ng energy ni Ate Faye kahit nag-coffee kami. So ayun, nag-e-trek na lang kami for around 20 pesos each lang naman. So ayun, very afford naman siya. And that evening, tinry na talaga namin yung Ube Mama dahil last night na namin in Boracay. And parang ilang days na namin pinaplan na mag-try nito. Pero lagi kaming busog. So, eto, wala na talaga kaming choice kundi i-try na siya dahil aalis na kami ng madaling araw niyan. So, ayun guys, it's 280 pesos. Medyo pricey for an ice cream, yes. Pero malaki naman yung serving and pwedeng-pwede na siya for sharing. And masarap siya guys, I have to say. Tignan nyo, sobrang dami nung nilagay na ube halaya dyan sa in-order namin. And guess what? Dahil lang pala video ko siya. So, kung mag-uube mama kayo guys, i-video nyo si ate para ma-pressure siyang dagdagan. Charot. Pero ayun, narinig ko. Sabi nung kasama niya na parang naparami yung lagay. Pero ayun pala yung secret. Kailangan i-film nyo sila para dagdagan nila yung ilalagay nila. Ayan guys, dumating na ang order namin. And we can't wait to dig in. So, ayan. Look at it close up. Ayan. So much taro goodness. Ayan guys. Ang sarap talaga niya. I mean, may enjoy niya siya kung lover kayo ng ube flavors. Pero parang yummy din tong si kuya guys. Char! So, ayun. After namin kainin si Ube Mama ice cream, nag-take out ako ng mga desserts na gusto ko dito sa Lemony Cafe na hindi ko na na-try during our stay. Which is, of course, yung lemon bar nila and yung apple pie nila. Ayun, guys. Pero yung iba kong favorites, syempre na-try ko. Like yung unang-una yung carrot cake and then yung Snickers tart nila. So, ayan guys, I'll show you a little night walk dun sa main road area.
And fast forward to the next morning, super aga ng pickup namin for our airport transfer. It's 4:30 a.m. Kasi 7 a.m. yung flight namin, guys. Ayun. Again, I booked with Klook and through Island Star Express. You can use my promo code MarkGlenn for discounts on your Klook bookings or adventures. So, ayun na nga guys, kahit hindi naman kami naka-experience ng magandang sunset, pero binigyan naman kami ng magandang sunrise. So, ayun, thankful pa rin. Ang ganda niya guys, tignan nyo. And we have arrived at the airport in about an hour or so. And nagulat kami, ang haba na nung pila. Pero kung wala naman kayong idadrop na baggage, pwede na kayong dumiretso sa boarding gate once you have your e-boarding pass. Pero ako kasi may dinrop pa ako na luggage. So ayun, medyo pumila pa ako ng around 20 to 30 minutes. And nag-order lang ako ng quick coffee namin ng sister ko. Si Ate Faye nga pala is nasa ibang flight, which is sa AirAsia. And kami sa Cebu Pacific. So ayun, wala pa yung order ko na coffee, pero tinawag na for boarding yung mga passengers ng flight namin. So ayun, nagpahuli na lang kami sa pila. And tignan nyo, ang haba na ng pila guys. Parang punong-puno si flight. Oh, diba? Fresh pa rin tayo kahit sobrang aga ng flight. Nakapag-ayos pa rin ako. Hindi pwedeng hindi. Charot. So, I'm on my way na to board the bus na eventually magdadala sa amin to board the plane. So, here sa plane ko na lang i-consume yung coffee ko and yung tinake out ko na pandesal sa Starbucks. And we are coming to the awaited part ng iba sa inyo, the gastos reveal. Syempre guys, ayun, honestly hindi naman ako masyadong nagtipid talaga sa trip na ito. So ayan na, nilista ko sa notes para makita nyo yung gastos ko. And FYI, ka-share ko si Ate Faye dun sa iba, like sa mga pagdain sa restaurants. So, divided by 2 yung mga gastos namin na iba dun. And ayan yung total. So, naka a little more than 24k ako all in. Pero take note na may baggage ako guys na in-add dun sa airfare. And 1 week kami nagstay sa Boracay. And yung isang hotel namin is medyo upscale, like yung Astoria Current. And hindi talaga kami masyadong nagtipid. So, yung gastos na yun is very parang pwede pa siya mabago. Depende sa mga gusto nyo. And kung kaya nyo naman magtipid sa ibang factors like hotel or sa food. And kung mag-a-add pa kayo ng ibang activities. So kami kasi is very chill, tito-tita itinerary lang talaga. So yung gastos talaga namin mostly is
talagang nilaan namin sa masasarap na food and yung sa maayos na hotel kasi nag-work din ako sa Boracay. So, ayun. And so we've made it to the end of the vlog, guys. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment, or subscribe to my channel. And stay tuned to my upcoming vlogs. See you in my next one. Bye!